Masterjet, bakit po dito sa amin yung PLIs gusto 5,500 ang net pay? Di ba po pwede naman 5,000? If sagad 5,500 po pa gusto na mag-present ng other sources of income, hinahanapan daw sila ng AO. Pag 5,000 na lang net pay mo after makaltas ng loan mo, ayaw nila. Gusto 5,500. Please don't mention my name. Hindi lang naman po ito nangyayari sa inyo, no? Maging dito sa amin ay ganito din. And I know na pwedeng sa ibang mga bahagi rin ng bansa ay ganito rin ang patakaran ng ilang mga private lending institutions na accredited ng Department of Education. Totoo po na 5,000 yung required na minimum na take-home pay na dapat naka-reflect sa payslip ng mga DepEd personnel. Pero it does not mean na yung mga PLI ay hindi pwede na magtakda ng mas mataas na required na net take home pay, no? Kasi para itong paraan din nila to make sure na kahit malate ng konti yung teacher at magkaroon ng tardiness na deduction sa kanya pong sahod ay mananatiling nakakadidak ang kanila pong amortization at hindi po sila mapupunta sa undeducted obligation portion, no? So parang safeguard yan ng mga PLIs, no? Naglalaan sila ng allowance doon sa net pay pagkasakali na magkaroon ng late si teacher, no? O kaya ay absences si teacher na pwedeng maging dahilan para sila ay mapunta sa UNDED at hindi na rin makabayad ng over-the-counter si teacher, kaya magiging mas mabigat at magiging mas malaki yung problema. So ang ginagawa nila, yung iba nasa 5,500, yung iba nga nasa 6,000 ang nire-require na minimum na take-home pay pagkatapos ng deduction ng kanila pong loan, no? So yun naman po ay for me personally, hindi naman po talaga siya hindi siya pinagbabawal kasi yung nire-require nila ay pasok naman doon sa minimum criteria na yung net take home pay dapat hindi bababa sa 5,000 pesos. Kung titingnan nga natin ay mayroon pa itong disadvantage para po sa part ng PLI, no? Para bang kung babalansihin mo, advantage yung portion na mayroon silang allowance in case na malate si teacher ay hindi sila mapunta sa UNDED, pero at the same time ay pwede rin na maging negatibo ang impact nito doon sa kanilang borrowers, no? If ever may mga PLIs na tumatanggap ng up to 5,000 na lang na net take home pay tapos sa kanila ay nasa 5,500 or 6,000, pwede na yung possible talaga na yung utang sa kanila ay ipapatransfer ni borrower doon sa kabilang PLI, no? Dahil mas malaki yung pwede niya ma-loan doon dahil nga sa mas mababa na requirement ng net take home pay. So para siyang isang uri ng pagbalanse din nila doon sa risk at doon sa maging benefits nito para po sa kanila. So, wala naman pong problema if ganyan po. Wala tayong magagawa dyan. Kung yung paborito nating PLI ay iba o mas mataas yung requirement nila sa net take home pay, ay siguro maghanap na rin po tayo ng ibang PLI na pwedeng tatanggap ng ating loan, no? Kung gusto nating isagad sa 5,000 pesos, no? Pwede po yon, no? Yung 500 na natira sa net take home pay, kung ayaw ni PLI na iutang mo sa kanila, try nating lumapit sa ibang PLI na pumapayag at doon natin iuutang ito. So in that part pa lamang ay parang nasa disadvantage point na yung PLI na umaayaw. Pero yun nga, yung risk naman ay gusto po nilang ibalanse na if ever ganito yung mangyayari ay pwede pang hindi mapupunta sa UNDED yung kanilang deduction. Pero kung atin pa rin pong isipin talaga natin mabuti, ay malulugi din talaga si PLI, no? If ever na yung borrower niya ay mayroong loan din sa GSIS in particular, kasi pwede naman na yung 500 na yon ay pwedeng doon ni borrower iuutang sa GSIS, no? Kung wala kang policy loan, pwede ka mag-policy loan tapos papadida ka ng 500. So hindi magtatagal
mababayaran mo naman siya, so pwede ka naman mag-loan muli, no, after 1 year. At kasi may mga different situations kasi yun, no. Kung ikaw ay maximum na yun na avail mo sa MPL, so hindi ka na pwede magpadagdag pa ng loan, so hindi mo magagamit yung inaayawan ni PLI. Pero kung may other option, other kind of loans, pwede mong i-avail using that 500 na hindi tinanggap ni PLI. Or yun nga, pwede kang lumapit sa ibang PLI na nga para doon umutang, doon magdagdag ng inyong pong loan na makovered yung 500 na natira doon po sa net take home pay. So yun nga, yun po yung different circumstances. Ito po para sa atin personal ay para lamang paraan ni PLI na mayroon din po silang sariling guidelines na kanila pong nililimitahan yun pong net pay na kanila pong mga borrowers, para naman po kung may absences, late, undertime, ay hindi maisakripisyo yung amortization sa loan doon po sa kanila, no. So advantage naman to para kang borrower, no. Kasi kapag napapunta tayo sa undead, ay malaking problema ngayon at may dagdag pa na interest. At the same time ay parang tinutulungan din tayo ni PLI na we limit our loans up to this kind of level, yung hindi talaga sagad, no, kay para na rin meron pa tayong mas malaki-laki na pwede magamit for our daily expenses. So it's on how you look into it, pero for me hindi naman po talaga violation itong ginagawa ni PLI.